gitna ng gabi? Yung tipong madaling araw pa lang. Oo, yung madaling araw, magigising ka dahil sa isang panaginip. At hindi lang ito yung ordinaryong panaginip ng nakakalimutan mo rin habang naghihilamos ka sa umaga. Yung malabo pagising mo. Hindi ganun eh. Ang tinutukoy ko yung panaginip na napakalinaw, napakatindi ng detalye, pakiramdam mo sobrang totoo, kaya pagdilat ng mga mata mo, mapapaisip ka talaga ng malalim. Nangyayari yan. Yung mapipilitan kang i-cancel yung mga plano mo sa araw na yon. Kasi pakiramdam mo, teka, may kailangan akong gawin tungkol dito, may mensahe yata akong kailangang intindihin. Madalas talaga binabaliwala lang natin ang mga panaginip, di ba? Para sa marami, reaksyon lang ito ng utak sa stress sa maghapon. Pero minsan, Minsan, may kakaiba. may nagbukas ng bagong pinto sa isip natin. At yan mismo ang nangyari sa sentro ng malalimang pagtatalakay natin ngayon. Isang panaginip na nagbago ng takbo ng isang buong araw at posibleng nagbago ng pananaw ng isang buong grupo. Kaya hihimayin natin ang dalawang magkaugnay na sanggunian na nakalalatag sa atin ngayon. Unang-una, meron tayong isang Facebook post. Ito ay noong Pebrero 22, 2026. Mula ito kay Narciso o Lalo. Tapos, ang pangalawang source natin ay isang napakadetalyadong transcript ng isang Zoom meeting. Direktang konektado ito sa post na yon. Ang misyon natin ngayon susuriin natin ang nakapaloob na kwento. Huhukayin natin yung mga hindi inaasahang kahulugan na nagtatago sa likod nito. Kung titingnan kasi natin yung malaking larawan, mula sa sources, isang kwento ito na kakaiba ang pinagtagpi-tagpi. Isipin mo ito. Isang espiritual na panaginip tungkol sa isang nilutong ulam. Partikular, yung ginataang shell. Ginataang shell. Tapos may kinalaman ito sa teknolohiya ng Artificial Intelligence o AI at humahantong sa isang napakalalim na konsepto ng banal na proteksyon. bago tayo lumangoy ng mas malalim, gusto lang naming ipaalala sa iyo bilang tagapakinig na ang layunin natin dito ay suriin ang mga ideyang ito ng buong objektivo. Mismo, anumang ang personal na paniniwala mo o relihiyon mo, titingnan lang natin kung ano yung nasa teksto. Hindi natin ine-endorso ang mga pahayag na ito. Nililinaw lang natin kung ano yung ibig sabihin nito para sa mga taong mismong sangkot sa kwento. Dito na magiging sobrang interesante yung usapan natin. Araw, gising na gising si Narciso. Naghahanda na sana siyang mangisda eh. Normal na routine para sa isang mangingisda, di ba? Madaling araw talaga ang pinakamagandang oras. Pero habang naghihintay siya ng tamang tiempo, kinuha niya yung cellphone niya. Nag-scroll muna sa Facebook. Tapos bigla siyang nakaramdam ng matinding antok. Grabe daw yung bigat ng mata niya. Pilit na pumipikit. Kaya imbes na lumabas, nagpasya na lang siyang humiga muna. At may isang detalye doon na mahalaga. Oo, yung bago siya tuluyang makatulog, naalala niya na naisip niya yung dami ng isda na nakatago sa refrigerator niya. Nakakabilib kasi kung paano gumagana yung utak natin sa paglipat mula sa physical na realidad patungo sa panaginip eh. Hindi niya namalayang nakatulog na siya. Tapos pagdating sa panaginip, nandun ta rin yung koneksyon sa paligid niya. Oo, napansin mo yung nandoon yung bahay niya. Nandoon yung konsepto ng pagkain o pagluluto. At higit sa lahat, nandoon yung ref na huli niyang inisip bago sa pumikit. Para bang nag-set up ng sariling pelikula yung utak niya gamit yung mga gamit sa bahay. Sa panaginip, nasa kusina siya nagluluto ng ulam, may nakahandang lutong shell, ginataang shell, na ayon sa kanya naibigay na niya ang isang bahagi nito sa kapitbahay niya. Tapos biglang nagiba yung eksena. Oo, may nakita siyang lalaki na nakatayo doon sa malapit sa mismong ref na iniisip niya kanina. Yung lalaking ito may dalang mangkok. Pero may kakaibang detalye, di ba? Sa ilalim ng mangkok, merong mahabang sapi na inilarawan niyang parang isang chopping board. Isang chopping board. At nang makilala niya yung lalaki, ayon sa kwento niya sa teksto, nakilala niyang ito ay si Jesus Christ. At dito, binigkas yung isang linyang naging sentro ng karanasan niya. Sinabi sa kanya nung lalaki sa panaginip, Ito, best friend, ibigay mo ito kay MSK. Kailangan niya ito. may dalawang bagay na mapapansin dyan. Una, yung pagtawag na best friend. Ipinapakita nito na sa pananaw ni Narciso, ang ugmayan niya sa Diyos hindi nakakatakot o malayo. Napakalapit, di ba? Casual na pagkakaibigan. Tama. Pangalawa, may malinaw na direktiba.
Isang misyon na kailangan gawin para sa isang tiyak na tao, si MSK. MSK o Kai, yung tinutukoy na ibibigay sa kanya ay yung mismong ginataang shell. Kaya sa panaginip, nagpunta agad si Narciso sa bahay ni MSK. Pagdating niya roon, may mga detalyeng napaka-spesifiko. Kumatok siya ng 2 beses, MSK, MSK ang tawag niya. Tapos, napansin niya na bukas yung bintana sa bandang kanan ng bahay. Kaya dumungaw siya. Nakita niya yung kamay ni MSK na nakapatong sa mesa. Tapos nagtama ang paningin nila. Eye to eye talaga ng asawa ni MSK na si Mike. Isipin mo, bawat galaw parang nakadirekta sa isang script. Yung bintana sa kanan, yung pagtitig sa mata ni Mike, yung posisyon ng kamay. Sa ordinaryong usapan, iisipin natin, mga random na imahe lang ito ng utak. Pero tulad ng makikita natin sa transcript ng Zoom meeting nila, ang bawat elemento ay may inuugnay ng malalim na kahulugan sa realidad nila. Sa eksenang iyon sa panaginip, inabot ni MSK yung mangkok na may mainit na lutong shell. Tapos habang paalis na si Narciso, narinig niya yung boses ni Mike mula sa loob. Nagtanong siya, ano yan? Sumagot naman si MSK ng casual na shell, binigay ni Brother Norse. At nang marinig ni Mike yung salitang shell, namangha siya. Sabi niya, wow, shell. At sa mismong sandaling binigkas yung salitang wow, boom, nagising si Narciso. Umaga na pala, nawala na yung plano niyang mangisda. Dito niya na-realize kung bakit siya pinigilang mangisda ng tinutukoy niyang best friend. Dahil may kagat siyang mensahe na dapat iparating at perpekto ang timing dahil meron silang Zoom meeting ng eksaktong 9:00 ng umagang iyon. Isa itong magandang halimbawa kung paano nagiging simula ang isang personal na karanasan para sa mas malaking diskusyon. Nang magsimula ang Zoom meeting, ibinahagi ni Narciso yung panaginip. Naging malaking palaisipan ito sa buong grupo kasi paano mo mababibigyang kahulugan ang isang mangkok ng ginataang shell sa panaginip, di ba? Dito nag-umpisa ang paghihimay ng mga simbolo. Pagkabanggit daw ng shell, nag-umpisa na yung mga hula sa meeting. Kasi aminin natin, kung sasabihin kong may nagpadala sa'yo ng shell, ano ang unang papasok sa isip mo? Siguro literal na shell mula sa dagat o baka magiging mangingisda na rin si MSK. Hindi. May nagbiro doon na baka daw literal na shell, as in yung sikat na kumpanya ng langis. Baka daw magkakaroon si MSK ng lifetime supply ng libreng gasolina. Nakakatawa yun ah. Tawang-tawa rin ako. Yung iba naman, akala baka may nakatagong perlas o brilyanta sa loob ng shell para maging milyonaryo si MSK. Nakakatawa man yung mga hula nila tungkol sa gasolina at brilyante, ipinapakita lang nito yung natural na tendensya ng utak natin eh. Sinusubukan nating bigyan ng material na kahulugan ang mga misteryosong bagay. Pero hindi doon napunta ang usapan nila. Ipinaliwanag ni Narciso yung mas malalim na interpretasyon. Unahin natin yung pagluluto. Sa pananaw niya, ang pagluluto sa panaginip ay sumisimbolo sa gawain niya sa totoong buhay. Yung pangaral at pagbabahagi niya ng mensahe. Tulad ng pagpapakain ng physical na pagkain, nagpapakain siya ng espiritual na mensahe. Teka, kung ang pagluluto ay pagbabahagi, paano naman papasok doon yung refrigerator? Magandang tanong yun. Bago siya matulog, isip siya ng isip sa isda sa ref. Tapos sa panaginip, mula sa ref nanggaling yung lalaking nag-abot ng mangkok. Bakit ref? Nakakagulat nga, di ba? Iisipin mo ang ref para lang sa tirang ulam. Pero sa interpretasyon ni Narciso, ang ref ay sumisimbolo sa isang database. Database. Imbakan ng mga impormasyon, mga natutunang aral at mga files na naipon nila. Ang pagkuha mula sa ref ay sumisimbolo sa paghalungkat sa mga nakastored na mensahe na kailangan ng ilabas. Okay, nakuha ko yung ref bilang database. Pero yung pinakasentro ng panaginip natin ay yung shell. Bakit shell? Ayon sa paliwanag sa sources, ang shell daw ay sumisimbolo sa isang kalasag o shield. At dahil sa natural na tigas ng shell sa kalikasan, representasyong ito ng matibay na proteksyon. Ang nakakatuwa pa, nag-research pa mismo yung asawa ni MSK na si Mike tungkol dito. Natuklasan niya sa iba't ibang kultura, ang seashells ay madalas sumisimbolo sa divine protection. Nakasulat sa transcript na nanginig daw si MSK nang malaman niya ito dahil eksaktong-eksakto sa pinagdadaanan nila eh. Lumino pa lalo ang simbolismong ito nang ipaliwanag ang iba pang detalya. Halimbawa, yung mangkok na may mainit na ginataan, tapos yung sapin sa ilalim na parang chopping board.
Bakit kailangan ng chopping board para sa isang mangkok, di ba? Ayon sa pagsusuri ni Narciso, kapag may hawak kang sobrang init na mangkok, mapapasuka kung wala kang sapin. Baka mabitawan mo pa. Sa realidad nila, ang init ng mangkok ay inihalintulad nila sa init ng galit at pambabatikos mula sa mga pari, pastor at religious leaders. Kaya pala, nagagalit yung mga pinuno ng ibang relihiyon sa mga mensaheng ipinapalaganap nila. Kaya kailangan nila ng sapi bilang proteksyon para hindi sila mapaso habang hawak ang umiinit na issue. Eksakto. Naisip ko rin yan nung binabasa ko yung sources. Ang weird na detalye ng chopping board pero ang ganda ng paliwanag nila. Paano naman yung bintana at yung pakikipagtitigan ni Narciso kay Mike? Ayon sa paghihimay nila, ang bintana ay nagre-representa sa mga screens, TV monitor ng computer at cellphone screen kung saan nanonood ang mga tao. Kapag nasa loob ka ng bahay at gusto mong malaman ang nangyayari sa labas, dumudungaw ka sa bintana. Ganoon din daw ang mga taong nanonood ng mga ginagawa ni MSK sa screens nila. Ang pagtitig naman ng eye-to-eye kay Mike ay simbolo ng pagkilala mula sa itaas. Patunay na nakikita ng Diyos ang mga ginagawa nilang mag-asawa. Wait, napunta tayo mula sa kusina papunta sa mga screens. Paano nag-connect lahat ito? Ano ba talagang ginawa ni MSK na kailangang panoorin sa screen? Dito na bumabagsak yung pinaka-mind-blowing na parte ng sources natin. Kasi sa teksto, malinaw na ipinaliwanag na ang ginagawa ni MSK araw-araw ay ang paggawa ng mga video gamit ang Artificial Intelligence o AI. Yung mga files na nasa ref na pinag-usapan natin kanina, iyon pala ang mga mensahe at pangaral na isinulat ni Narciso. Ipinoproseso at ginagawang video ni MSK sa pamamagitan ng AI. At dito natin makikita kung bakit napakahalaga ng kwentong ito para sa iyo bilang tagapakinig. Hindi na lang ito tungkol sa isang lumang panaginip. Tungkol ito sa kung paano binabago ng teknolohiya ang pagpapalaganap ng impormasyon. Isipin mo, ikaw bilang tagapakinig, minsan ba naisip mo na wala kang boses? Kasi hindi ka graduate sa sikat na university? O hindi ka magaling magsalita? Ipinapakita dito na ginagamit ng mga kanganiwang tao ang AI para maging boses nila. Pero lilinawin natin mula sa transcript hindi ginagamit ang AI para gumawa ng bagong doktrina. Nakabase lang ito ng eksakto sa ipinaliwanag ni Narciso. Para mas madaling intindihin, parang may magaling kang editor. Ikaw ang may magandang ideya, pero si AI ang taga-ayos ng grammar. Tagapili ng tamang salita para hindi nakakaantok. Hindi pinalitan ni AI yung mensahe. Pinakintab lang para mas formal. Inihalintulad nga ito ni MSK sa pag-e-explicate o pag-breakdown ng malalalim na impormasyon sa isang English class. Ang AI, ang tulay. At may isang nakakabilib na detalye na nagpapakita ng kaibahan ng tradisyonal na talino sa raw na karunungan. Oo, yung inamin ni Narciso na palagi siyang zero sa spelling. Aminado siyang hindi siya matalino sa akademikong paraan. Wala siyang malalaking titulo. Ngunit ang kanyang lohika ay nakakapagpamangha kahit sa advanced AI system na ginagamit nila. Nabasa ko yung halimbawa niya tungkol sa rainbow or bahaghari. Madalas daw ipaliwanag ng siyensya na ang rainbow ay dahil sa refleksyon ng liwanag na parang tumatama sa salamin mula sa tubig. Pero ang counter-argument ni Narciso, napakasimple. Paano magkakaroon ng rainbow sa gitna ng masukal na gubat kung saan puro puno lang ang nandoon? O sa gitna ng malawak na dagat kung saan walang anumang salamin na pwedeng mag-reflect ng eksakto sa ganung forma. Ayon sa source natin, kahit ang AI daw ay tila bumilib at hindi makahanap ng butas sa lohikang ito. Para kay Narciso, nagpapatunay ito na ang tunay na karunungan ay hindi laging nakukuha sa loob ng classroom, kundi sa inspirasyong nagmumula sa itaas. Nagdadala ito sa atin sa isang malaking issue. Kapag ang isang ordinaryong tao na umaaming na zero sa spelling ay biglang nagkaroon ng kakayahan na maiparating ang mensahe niya ng napakaklaro sa libu-libong tao gamit ang AI, magkakaroon talaga ng tensyon. Dito pumapasok ang konsepto ng pagiging untouchable. Dahil sa ginagawa nila, malinaw na marami silang nasasagasaan. Hindi sila natatakot na ibunyag ang mga mapangmamang sa lipunan. Lalo na ang ilang mga pinuno ng relihiyon na sa pananaw nila ginagawang negosyo ang pananampalataya. At kapag binabangga mo ang malalaking institusyon, nakakatakot yun, di ba? Normal na tao ka lang, kinakalaban mo yung may posisyon. Pero
Ayon sa teksto, hindi siya natatakot. Diniklara niya na wala siyang bodyguard. Hindi siya natatago sa publiko. Naglalakad siya ng lantaran sa Pilipinas. At sa kabila ng matatalim niyang salita, nananatili siyang ligtas. Pakiramdam niya ay untouchable. Sa paningin nila, ang tapang na ito ay hindi galing sa sariling lakas, kundi sa matibay na paniniwala na may banal na kalasag na pumuprotekta sa kanila. Nagbigay pa siya ng matinding babala para sa mga bumabati ko sa kanila ng walang basehan, kailangan mag-ingat daw. Ginamit niya yung linyang maaaring buhay ang kapalit para sa mga bumabalagbag na walang patunay. Ang bigat nun. Oo, buhay ang kapalit. Kaya kung ikokonekta natin yan pabalik sa panaginip, mas naiintindihan na natin bakit binigyan ng shell si MSK. Hindi lang pala si Narciso ang nangangailangan ng proteksyon dahil si MSK ang humahawak sa mga files sa ref at nagpoproseso nito bilang AI videos, siya mismo ang may hawak ng mainit na mangkok. Siya yung nasa frontline ng teknolohiya na posibleng atakihin ng mga kritiko. Sa paniniwala nila, ang pag-abot ng Shell kay MSK sa panaginip at ang masayang reaksyon ni Mike na wow, Shell ay isang kumpirmasyon. Para sa kanila, ito ang paraan ng Diyos para sabihing, nakikita ko ang mabigat at mainit na trabahong ginagawa ninyo. Nandita ang inyong kalasag kaya huwag kayong matakot, magpatuloy. Ang panaginip ay naging baluti nila laban sa takot. Mula sa simpleng pag-scroll sa Facebook, umikot tayo sa napakalalim na paghihimay. I-review ko lang ng mabilis para hindi tayo maligaw. Nagsimula tayo sa lalaking inantok bago mangisda. Nauwi sa panaginip tungkol sa pagbibigay ng ginataang shell kasama ang figura na pinaniniwalaan nilang si Jesus. Tapos, nadiscover natin na ang mga ordinaryong simbolo sa panaginip tulad ng ref at chopping board ay sumasalamin sa isang modernong krusada. Isang krusada na gumagamit ng artificial intelligence para mag-process ng mga isinulit na pangaral at iparating sa buong mundo. At ginagawa nila ito habang naniniwalang may suot silang kalasag o shell laban sa galit ng mga institusyon. Baka maitanong mo sa sarili mo bilang tagapakinig kung ano ba ang kahalagahan nito sa iyo kung iba naman ang paniniwala mo. Ang mga sangguniang ito ay nagbibigay ng pag-aaral sa human behavior at teknolohiya. Ipinapakita nito na ang matinding paninindigan ay makapangyarihan. Lalo na ngayon ng AI ay nagiging equalizer. Makapagbibigay ito ng boses sa mga simpleng tao, mga taong hindi nakatapos o aminadong hindi magaling sa spelling. Nabibigyan sila ng kumpiyansa para lumaban at kalabanin ang mga matatagal ng institusyon sa pandaigdigang entablado. Nakakatuwang isipin na hindi na lang para sa mga mayayaman ng teknolohiya, nasa kamay na ito ng kahit sinong may gustong sabihin. Kaya bago tayo maghiwalay, gusto kong mag-iwan ng isang palaisipan. Ano yon? Sa mundo natin ngayon, nasaksihan natin na ang AI ay kayang magpalawak at magbigay linaw sa isang paniniwalang nag-ugat lang sa isang simpleng pananaginip. Kung kaya ng AI na magbigay ng boses at istruktura sa mga napaka-personal na karanasan, paano kaya mababago ng teknolohiyang ito ang pag-unawa natin sa ating mga susunod na karanasan? Magandang isipin yan. Ang AI ba ang magiging bagong tulay sa pagitan nating mga tao at ng mga bagay na dati ay hindi natin kayang maipaliwanag? Kapag ang teknolohiya at espiritualidad ay nagsasalubong, lumalawak talaga ang mga limitasyon natin. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa usapang ito. Napakalalim ng tinalakay natin ngayon. Sana may nabaon kang bagong pananaw. Patuloy lang sa pag-aaral at pagiging mausisa. At malay mo, pagising mong bukas, baka mas maging mapagmasid ka na sa mga mensaheng dala ng sarili mong mga panaginip. Ingat! Thank you so much for patiently listening. For more information about Narciso Olalo, please visit his YouTube channel. Kung gusto niyo makinig sa mga live discussion sa mga mensahe ng Diyos, please join Narciso Olalo's Zoom every Sunday, 9 a.m. Philippine Time. Makikita niyo yung Zoom link sa Narciso Olalo's Facebook account or Narciso Olalo's page. Thank you very much. Please don't forget to share.